season and out of season, we need to be prepared. Amen. So, yun po. Hallelujah. To God be the glory, Lord. By the grace, apart from God, I am nothing. We are nothing. Kaya kay Lord lang tayo dumidepend ng katalinuhan sa Kanya, yung mga ituturo niya. Supposed to be, may notes ako doon na binabasa ko lang kanina, but habang tayo nagpe-praise and worship, ito talagang sinisiksik ng Panginoon sa puso ko. Hindi ko pa siya na ano lang sa akin to before na kumbaga naka-impart na sa puso ko pero hindi ko pa siya ginawan ng teaching. So kanina talagang yun ang inano sa akin ng Panginoon. So by the grace of God, Amen. Holy Spirit, manalangin po na tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataon. Lord, maraming salamat sa iyong kapangyarihan. I acknowledge, O God, that apart from you, I can do nothing. Lord, humihingi ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Lord, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak, tabihan mo, banal na espiritu. Lord, maraming salamat sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo rin po, Ama, ang mga salita na inalagay mo sa aking puso na nais mong ipahayag po sa iyong mga anak. Lord, maraming salamat at patuloy ka na mangusap sa bawat isa sa amin at malakaran namin ang iyong mga salita na lahat ng mga pinag-utos mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord, sa gagawin mo sa umagang ito. In the mighty name of Jesus. To you all the glory, honor, praise, thanksgiving, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay makikita po sa Book of Matthew. Chapter 7, verse 13 to 14. So nababasa po natin ito, di ba po? Sabi po rito, sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatakbo niyon. Ang salita ng Panginoon. Chapter 7, verse 13. So, ang pag-aaralan natin is tow-way. Diba? May pattern po tayo sa tamborin na tow-way. Amen. Dalawang daan. Tow-way. Yeah, dalawang daan. So, daan na makipot, two-way. Ilocano, ini. Yun po. Hallelujah. So, yun po yung, yung inano talaga sa akin ni Lord Charles. Matagal na ito na inano sa puso ko. So, ito yung 200 na sinabi ng Panginoon na 200 daraanan na natin na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya sa Panginoon. Amen po. Ang makipot na daan, na siyang daan, na sa dulo nito ay buhay na walang hanggan. Ang daan na maluwang na sa dulo nito ay kamatayan. Amen po. So, ibig sabihin po nito sa atin ngayon, marami pa rin mga Kristiyano na lumalakad sa maluwang na daan. Amen. Kasi they are feel easy to walk, easy to na-enjoy nila, ganon. Kasi pero hindi natin na natatanto sa bandang huli nun ay kamatayan. Amen po. So, ang Panginoon itinuturo sa atin na lumakad tayo sa makipot. Makipot siya, di ba? Pag makipot, almost side na tayong lumakad. Amen po. Almost ito na lang ang humahakbang, di ba? Sino ba po yung nakaranas, for example po, sa probinsya, yung kawayan,
tulay na kawayan na isa lang, natatawid ka sa kapitbahay mo para manghingi lang ng bagoong, tatawid ka ng tulay na kawayan, di ba? Meron pa isa, dalawa lang. Kung nagulas ka nun, hulog ka, di ba? Dalawa pa yun, ha? So, ganun din po tayo bilang mananampalataya sa Panginoon. Habang tayo lumalakad sa Panginoon, dumaraan tayo sa mga makikitid na daan sa buhay. Andyan lahat ang mga iba't samot-saring mga pagsubok sa ating buhay. Na palagi ko nga sinasabi sa inyo na ang pagsubok ay parang magic sarap ng buhay Kristiyano. Ayan, sa mga baguhan na, kaya ito po, na lalo na po pag ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon na kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya. Walang sound. Nakaon bang mic? Meron. So, ito yung tinuturo ng Panginoong Hesus sa atin na lumakad tayo na sa makipot na daan. Dahil yung dulo nito ay buhay na walang hanggan. Yung mga iba natatakot, minsan sa atin natatakot tayong lumakad. Bakit po? Tanungin natin sarili natin. Bakit tayo natatakot? Kasi minsan wala tayong tiwala sa Panginoon. Nasasamahan tayo. Amen po. Sabi ng Panginoon sa salita niya, wherever you go, I'll go with you. I'll go with you wherever you go. Diba? Pangako ng Panginoon yun. So, yun po yung nauunawaan ko unti-unti sa nangyayari sa buhay ko. Isang po. Step by step. Sunod-sunod. Hindi pa tapos ang isa, dyan na. So, I believe and I trust God na God has a purpose in everything. Amen. So, yun po yung pinanghawakan ko lang, pinanghawakan ko lang yung salita ng Panginoon, promises ng Panginoon, habang ako dumaraan sa makipot na daraanan, kasama po ang Panginoon. Ganon din po kayo, mga kapatid. Habang dumaraan po tayo sa makipot na daan, lalo na po maraming mga promoted na mga lingkod ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Encourage ko po sa inyo. Don't give up. Amen. Don't give up. Tuloy-tuloy lang. God is with us. Amen. Ano man po yung nangyayari sa buhay natin, sakit, karamdaman man, bulsa man, relationship man, God is with us. Amen. Kaya dito sa ministry, God is with us. I encourage you na si Lord yung pinupuntahan natin dito sa ministry. Hindi yung mga nagdala sa atin, hindi yung kaibigan natin, hindi yung pagkain na kakainin natin ng tanghali at sakalan. Amen. Amen. So yun po, sa makipot ng nadaan, promise ng Panginoon sa atin na kasama niya tayo. Kasama natin siya. Sa lahat ng ating mga daraanan, kasama natin siya. At magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Ilagay po natin sa puso at isipan natin, Romans 6:23, na ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Romans chapter 6 verse 23. So yun po yung palagi natin kahit maliit lang yan na verse, pero may impact po sa puso natin. So yun po yung kagandahan dito. Tapos sa maluwang na daan, marami tayong makasama, di ba? Amen po. Naranasan po natin yan nung dumaraan tayo sa maluwang na daan. Kasi na-enjoy natin ang company ng bawat isa. Amen? Na-enjoy natin kung saan-saan tayo pumupunta. Di ba? Amen po. But brethren, mga manamahal ko sa Panginoon, nangungusap na po ang Panginoon sa atin sa panahong ito. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi biro. We are in the battlefield now, in the spirit. Sister Maribit, palipin ko. We are in the spirit realm na tayo. So kailangan nga patuloy nating isuot yung baluti ng Panginoon
sa Ephesians chapter 6. Oh, Okay na yan. Ephesians chapter 6 na yung the armor of God. Palagi po natin isuot po. Okay na yan. Okay na yan. 12. Hindi, Ephesians chapter 6 yung armor of God. The armor of God. So yun po yung weapon po natin in every battle in spiritual. Ang kalaban po natin ay spirito sa impapawid. Hindi yung flesh. Hindi po. So yun po yung nais ng Panginoon sa atin na nangungusap sa atin ngayong araw na ito na we enter the gates of narrow, na magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Dahil hindi niya tayo, pangako ng Panginoon, Hebrew 13 verse chapter 13 verse 5b, sabi po doon, I will never leave you nor forsake you. Ingay-ingay. 6:11 yung so babasahin ko ha, Ephesians, para maano. Ephesians chapter 6 verse 10. Sabi po dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang kadikalaang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma sa kaloob ng Diyos upang paglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Di ba po, sabi doon, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sa himpapawid, so to the air. Di ba po? So, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen po. Di ba po? So, yung po yung kagandahan na isuot natin yung the armor of God sa buhay po natin. Dahil ito yung weapon po natin, di ba po? We are the soldier of God. We are the soldier of God. Tayo po ay mga sundalo. Tagalog na nga lang. So, yun po, ang kagandahan po nito, ang daming mga pangako ng Panginoon. Bakit? Pero sometimes, bakit kaya? Kung minsan, pag nakararanas na tayo ng mga pagsubok sa buhay, lalo na physically or something na broken hearted like that, hindi na ako pupunta, hindi na ako aakyat, ba't ganun na may kaisipan na ganun? So I encourage yung mga minamahal ko sa Panginoon, tuloy lang. Pag akyat po natin dito, alam niyo po yung faith na manampalataya tayo sa Panginoon na habang bawat hakbang natin dyan sa hagdanan, kaya nga device there, bawat hakbang natin, ganun din po tayo bilang tagasunod ni Kristo. When we obey God, may hagdan tayong inahakbangan. Na sa pagpasok natin dyan sa pintuan, ay gagaling tayo. Amen! Yun po, masusubukan ng Panginoon yung mga kailangan natin. So, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ang nais ng Panginoon sa atin ay totally surrender with God. Amen! Obedience heart. Dying to ourselves. Yun ang palaging pangungusap ng Panginoon sa atin. Maraming hatak ng mundo. Yun nga, maluwang na pintuan. Mundo yun. Hatak ng mundo. Amen po. So, by God's grace, tutulungan po niya tayo na matapos natin yung takbuhin natin sa buhay. Amen. So, yun lang po. Ang encourage ko po sa inyo, yun po yung salita ng Panginoon. Remember yung dalawang daan na makipot at saka maluwang. Ang makipot na daan, ang tungo nito ay buhay na walang hanggan na kasama natin ang Panginoon. Ang maluwang na daan, sa dulo nito ay kamatayan. Amen po. Thank you, Lord. Amen.
Diba, yung dagdag ko lang doon kasi biglang ano lang. Diba yung maluwag na daan, marami kayong naglalakad. Dami na, marami tayo. Pero yung mga kipot na daan, isa lang. Kasi ang ibig sabihin noon, may kanya-kanya individual salvation yun. Hindi yung sama-sama tayo sa salvation, hindi. Kayong maluwang na maraming tentasyon doon, marami kang nakikita, maraming mga tentasyon, di ba? Pag yung ano, di ba yung ini-imagine pag halimbawa yung example na dadaan tayo, di ba isa-isa lang, wala tayong kasama. Yan ay pinapakita doon na kanya-kanya tayo ng salvation. Amen. Walang sama-sama together, di ba? Pati yung sa pamilya natin, hindi rin natin ano talaga. So kanya-kanya, isa-isa lang talaga yung tayo ang gagawa ng ating kung paano tayo, saan tayo makarating sa ating destinasyon. Amen. Praise God. So, sabi dito, believing in Jesus. Sabi nga, believing in Jesus is the only way we can go to heaven. Amen. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sa isa-isa tayo noon, walang kasama together. Hindi yung, minsan kasi may mga nagpupunta dito dahil yung kaibigan natin ay kaibigan nandun. Pag wala na yung kaibigan natin, hindi na rin pupunta. Usually talaga nangyayari yun. Amen. Pero dapat sa ating mga Kristiyano, walang kahit alala ninyo yung pandemic. Wala, di ba, walang nakakalabas. Pero kami na pwedeng makalabas sa amo. Sama-sama kami talaga dito. Yung parang hindi pwede na hindi kami pupunta sa church. Kumbaga, nag-ano kami, tig-isa yung aakyat dito. Para lang magkasakasama kami para masasabi na pupunta sa church. Gano'n. Kasi nung una, grabe talaga yung ano ko noon. Pero praise God kasi sa kanyang kagandahang loob ay nagagawan pa. Kung talagang tayo ay talagang naglilingkod sa Diyos, ay sabi nga, if there's a will, there's a way. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. So, lahat ng bagay kung gusto natin ay may paraan. Katulad niyan, pag minsan we are reasoning out, nagre-reason out tayo sa mga ating calling. Pero, siyempre, wala talaga kung lagi kang nagre-reason out. Ay, ang dami kong ganyan, ang dami kong ganyan. Pero, glory to God, lahat ng mga anak ng Diyos dito ay wala nang ganoon. Amen. Amen. Ano yung binibigay na mga obligasyon natin, tanggapin natin. God is with us, hindi naman tayo pababayaan. Di ba? Sabi nga niya, do not be strong and do not be discouraged. Di ba? Yung pinapagawa ko sa inyo, I am with you. Di ba? Wherever you go and whatever you do, yun lang ang panghahawakan natin. Yung katulad nga ng dinedeclare ko talaga kanina na yung salita mo ay totoo, kung sinabi mo, ay gagawin mo. Di ba? Kaya yan lang ang kailangan natin gawin, yung sa paglilingkod natin na walang sama-sama. Individual salvation. So, goon lang tayo kung halimbawa may mga, kasi talaga may mga distraction, may mga trials, may mga persecution kung tayo ay naglilingkod. Amen? Lahat naman tayo may sinasabi. Di ba? Pero goon lang tayo kung alam natin tama yung ginagawa natin kasi kanya-kanya nga ng pagtawag ng Lord, kanya-kanya ang pagtawag sa atin. Minsan tinawag tayo as preacher, at tinawag tayo mga tambourine dancers, di ba? Hindi naman lahat nakakapagsayaw. Alala ko tuloy yung sayaw. Bakit biglang pinaalala sa akin yung sumayaw kami sa doon? Sa mga na Pastora Ben. Biglang ko naalala. Kita ko si Bob. Yung pinost ni Ate Bing. Oo. Di ba rin alis yung ano ko doon? Kasi hindi talaga ako para tambourine. Kasi kanya-kanya talaga tayo ng tawag. Nakakatiwa pala talaga pag hindi ka marunong. Tapos pipilitin mo sumayaw. Wala. Para ka tuloy ano. Bakit nga? Pero praise God, God is good. Amen. Everything, sabi nga, and everything that is good is from above. So, yan lang. Tama yung kanyang pagpatuloy lang tayo. Ano man mangyari. Minsan, katulad yung nangyari sa akin kanina. Sabi ko, hindi pwede na hindi ko magbiano, Lord. So, ginawa ko, di sa tulong niya na lumakas ako. Yan lang. Napakasimpleng example lang na kung tayo magpatuloy, sasamahan talaga tayo ni Lord. Hindi tayo mamamayaan, lagi siyang andyan. Amen. Sabi niya, uy, bumangon ka na. Alam mo yung, that is the, parang audible, let us be sensitive, no? Pag may, yung
bumahan ka na dyan, wag kang hahayaan na ano. Alam mo, may nagsasabi yan, parang pinisiksik sa utak mo, sa puso mo. So kung kanon ang sinisiksik sa puso at isip mo, ibig sabihin nun, ang Lord ang nagsasalita. Amen. Amen. Pero pag sinabi, wag ka na, sige, mahiga ka na lang dyan. Hindi yun, kasi hindi yung tama. Di ba? Every good work is from above, and lahat ng mga negative ay galing sa kaaway. Amen. Amen. To God be the glory. Tayo ay, anong ba tayo natin? Yung kanina, yung sa worship, yung last na worship. Power of love. Power of love. Ay, I sing praises to your name. Sin. Ay, yung power, sin, power. Ayun din yan, nalagay sa ako. Alam mo, maganda talaga yun yung, Power is broken. alam mo yun yan talaga yung Power yung is ibig broken. sabihin. Lahat tayo ay nagkakasala sa Lord. Amen. Tama, tama yun. Ako minsan inaamin ko talaga, kaya sabi ko, Lord, patuwarin mo ako. Yun yung inano talaga sa akin, since power over you is broken. Since power over you is broken. Yung habang nagdulog kayo, yun, biglang umano sa akin. So, since power over me is broken. Since power over me is broken. When Jesus went, I went. When he went, we went. His power over me is broken. Yun lang, di ba? So, sige, kantahin natin ito. Talagang dikdikin natin ang na hindi na tayo magkakasala. Ay, nagkakasala naman tayo, pero yung talagang we are yielding to the sins, yung nahahatak tayo ng pagkakasala, kaya doon mas lalo tayong nadadala sa kamunoy ng kapagkakasala. Sabi ni narinig ko na pag meron kang maliit na kasalanan, kasi kahit maliit, kasalanan pa rin yun, anuhin mo na, katulad ng to God be the glory, yung sa apoy, di ba? Di ba pag yung apoy, pag kunti pa lang, pinapatay natin. Kasi pag hindi natin papatayin yun, talagang lalaki agad magkakos ng sunog. So ano ginagawa natin? Papatayin natin kaagad. Parang ganun, ibig sabihin nun, na pag tayo ay may maliit na kasalanan, sabi nga, papatayan natin kaagad. Yung we have to overpower that sin. Amen. By the grace of God and by the power of the name of Jesus. Amen. Amen. So kanta muna tayo konti, tapos Amen. Katayin natin para declare natin sa ating sarili na ang kasalanan ay hindi magwawagi sa ating buhay. Amen. Yan lang yan, 4 lang na. Ayun yung kanina. Glory to God. Is broken. Power over me is broken. Pinabili niya. Ang tarating. Broken.
ka namin whatever we do. Power over me is broken. Dumaan kami sa apoy, sa mga pagsulat. His power over me is broken. Sa aming mga buhay dahil nandiyan sa Jesus Panginoon. went, I went. Sa amin, nagpapaalala sa lumakas mga pangako. Napatuloy na pangako sa amin. is broken. Sa buhay na ito, na pinagdalo mo sa amin. Father God, tulungan mo po kami na magkaroon ng obedient heart, O God. Power over me is broken. Ang humble heart, Panginoon. Ipaalala mo sa amin na kami ang mga servant mo, God, na may mababang puso, na naglilingkod Power sa over aming mga kapwa-tao. me is broken. Tulong mo ipaalala sa amin, Panginoon, mangusap ka na mamanahan palagi ang tunay na pag-ibig sa puso namin, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw yung Diyos namin na pinaglilingkuran, na buhay at totoo na siya nagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin dito. Lord, maraming salamat sa kapangyarihan mo na iginawad mo sa amin, na to trample down the snakes and scorpion and to overcome the power of the enemy could nothing harm us in the mighty name of Jesus. At maraming salamat sa susi na pinagkaloob mo sa amin in the mighty name of Jesus, na whatsoever we bind her on earth, you will be bound in heaven, and whatsoever we loose her on earth, you will be loosed in heaven. Lord, maraming salamat, Lord. Tinatalian na namin ang lahat ng mga distraction, mga kasalanan sa aming mga buhay, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And we will just lose the Spirit of the Holy Spirit, and we will just lose the Spirit of obedient heart, O God. Lord, maraming salamat sa takdang panahon, sa tamang panahon, O Lord God, ay sasagutin mo ang lahat ng aming mga panalangin at baka kasama ka namin dyan sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat, Ama, at patuloy ka na mangusap sa iyo mga anak ngayong araw na ito hanggang sa kanila paghimlay sa kanilang higaan mamayang gabi. Ipaalala mo ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat. In the mighty name of Jesus, to you all the glory, honor, and praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen.